Yan, magandang araw sa ating mga kahinding. Meron tayong gagawin dito ay isang twin tub na washing machine. So ang problema nito mga kahinding ay yung dryer ang naging problema nito. So ngayon mga kahinding, ito yung so dryer daw yung sira nito. So ngayon, kuha muna tayo ng tester. So titesterin ko muna ito mga kahinding. Titesterin muna natin. So lagay ko lang sa tripod yung ating cellphone. Yan. Kumuha lang tayo ng tester. So ito yung kanyang plug. So set ko lang sa resistance. Set natin sa resistance. Kita ba? Parang hindi kita. Malabo. Silaw ng araw. Labo nga. Ganyan. Labo ang kuha. Lipat natin dito. Malabo din. Ganyan siya. Malabo. Yan. Silaw eh. Nakasilaw. Ayan, medyo maliwanag na siguro to. Malabo eh. So tester muna natin mga winding. So ayan, inon ko na yung washing mga winding. Inon ko na. So tingnan natin kung buo yung ating washing. Ayan o. So tingnan natin kung siya magbago-bago. So ayan, pag nagbago siya mga winding, ibig sabihin gumagana yung kanyang reverse forward. Ayan o. Dapat mawala yan. Ayun. Tapos balik uli. Ibig sabihin mga winding nagre-reverse forward yan. So ngayon, buo yung kanyang washing. So yung ating yung dryer naman, kaso lang madidetect niya yung So tingnan natin kung madidetect ba niya yung, palagay ko madidetect niya yung yung washing eh. So ngayon, hintayin natin yung washing na matapos yung kanyang timer. Tapos natin yung dryer. Yung dryer naman, kasi nadidetect niya yung washing. Kailangan yung dryer lang. Hintayin natin mamatay yung kanyang timer ng washing. So ayun mga winding, namatay na yung namatay na yung timer ng washing. So tingnan natin itong dryer. So naka-on na yan. Pero wala tayong nakita tumatakbo. So lipat natin sa resistance. Buo yung motor niya. So wala mga winding, wala. Ngayon mga winding, puntahan natin yung kanyang yung buksan natin yung likod, yung kanyang motor. Kasi wala siyang resistance yung kanyang dryer. Ngayon ibabalik ka rin lang natin. Kita ba? Ayan. Inalawang na naman. Inalawang. Yan, checkin natin yung kanyang motor. Yan, checkin natin yung kanyang motor na winding ng dryer. So ito yung sa dryer. Uy. Yung kumo niya dito mga winding ay white. Electrical tape.
Mali pala yung natanggal ko. Sa kabila. Common white, brown tsaka blue. Yung brown tsaka blue niya makuha yung sa capacitor. Yan. Kita ko ba? Lapit natin konti. Ayan. So, yung common niya dito mga kaining, ito white. Common niya white. Yung sa dryer. So, tingnan natin kung may ano to, resistance. Naku, matay. Naku, wala na. Wala. Ang meron lang sa kanya makuha yung kulay blue, may resistance, pero itong kulay brown, wala siya. Wala. Walang reading yung ating kulay brown. So, ibig sabihin may problema yung ating motor doon. Kakalasin natin yun. So, meron itong putol sa loob. So yan, kukuha lang ko ng gamit na kanina pantanggal din sa motor. Kailangan natin kalasin ito. Tuwad-tuwad na naman tayo nito. Ayun naman ko ending, nabaklas ko na yung kanyang ano, ilalim. Ayan o. So ito yung motor ng dryer. So inalawang na. So ang wala kasi dito ko ending yung kanyang ano, itong common na kulay blue. Ayan o. Ay kulay blue. Yung ang wala yung ano, yung brown. Ang common nito ay white. Ang meron lang yung blue. Itong brown ang wala tayong resistance. So ngayon kakalasin natin itong kanyang rematsi. So tatanggalin ko muna itong ibabaw kasi bagay hindi naman tayo masasagabal eh. Pwede rin naman dito. So para diretsuhan na. Yan, tatanggalin na natin yan mga ka-ending. Ito bang po, may butas sa gitna dito mga ka-ending. Puputin ko yung kanyang matchit. Tanggal na. Ayan, tanggal natin oh. So yung isa pa pala. Tatlo pa pala yung natanggal natin. Ito yung ating ano. Concrete. Sisikwatin. Ay mo ko hindi, tanggal na oh. Tanggal na. Tanggal na. Ang motor niya. Ay, tigas. Tigas lumuntin. Ayun.
Liit lang yung motor niya mga kawinding, liit lang. Ang liit lang ng kanyang motor. Ayan. Ang liit lang. So dito natin tuklapin yan. Ito, wala pa naman yung panghinang ko. Layo pa. Saka ng kuryente. So dito lang tayo sa bungad magtanggal. Dito. Dito tayo magbaklas. Hanapin natin yung dulo nito. Pinakadulo. May balik din natin. So dito. Panghinang dapat maganda dito. Kasi matigas na to. So painit muna tayo ng panghinang mga winding. Winding, tanggalan natin tali. Ayan. Bakit sumipsip dito? Ay, tanggal ah. Ano ka magkiting. Ano ito mga kawinding oh. Merong naputol na mga kawinding. May naputol na oh. Ito, may naputol na. So hindi natin alam kung ako ba nakaputol or dating putol na. Kasi meron na siyang ano eh. Meron na siyang amag eh. May amag na. Wala kasi yung panghinang ko. Sandali lang sana to. Kailangan sa pagsungkit-sungkit tayo no? Ano yung may putol. Biglang mawala eh. So ito yung may putol. Kaya lang ito mga kawinding, yung kanyang mga wirings, may amag na rin to yung kanyang mga wire. So ito mga kawinding, yung itong tatlong wire nya, so papalitan natin itong panibago kaya mayroon ng amag oh. Siguro sa sobrang katagalan. So papalitan natin to panibagong wire. So, iniwalay ko muna yung ano, yung naputol. Iniwalay ko muna kay... Pero anuin muna natin to. Kakaskasin muna natin to. Itong naputol niya, kakaskasin muna natin to. Tapos pagdikitin muna natin. So tingnan natin kung meron na siyang rating. Kakaskasin ko muna itong winding, itong may putol niya. Kita kaya? Kita ba? Ayan. Pagdikitin lang natin to. Kung ito ba yung nawawala kanina. Eh, yung wala kanina yung kulay brown eh. Walang reading. Sana ito lang ibabaw. Ayan. Patan na natin ng ano. Kung meron na siyang
Hindi yata kita. Ayan. So common ito ay white. Tingnan natin kung meron na itong brown. Ano ko? Parang wala pa rin. So meron lang talaga yung blue. Wala pa rin yung brown. Ay di, meron na. So yun na nga ang putol niya mga winding. Meron na tayong ano, 80. So may amag kasi itong kanyang wiring kaya hindi nawawala. Ayan o, meron na. Meron na yung brown natin mga winding. So yun nga talaga yung naputol. So meron ng 80. So kita ba? Ayan. So itong kanyang wiring papalitan natin itong mga winding kasi may amag ito. Yung sabi kanina. So itong naputol mga winding kanina. So yun talagang may putol sa kanya. So hindi pala tayo ang nakaputol nun. Akala ko ako na ang nakaputol nun paghata kanina. So ngayon nire-rewiring ko lang itong mga winding. Papalitan ko to kasi yung kanyang wiring ay ano na, amag. Naamag na. So palitan natin ng panibago. Rewiring natin siya. Ito yung sa fuse. Ito yung fuse niya oh. Ito may fuse pa siya. Ngayon palitan natin lahat ng ano niya, wiring. Kasi pag hindi natin palitan yan, yung kanyang kuryente ay ano, tapos ang gawin natin dito ay tutulin na natin to. Mahaba naman tong tube niya, tutulin natin yan. Ayun, sumo hanggang dito ay ano na, subalatan natin nga to kasi nagkakaroon na ng amag eh. Nagkaroon na ng amag. Ayun oh, may amag na kasi oh. So balitan na natin ang panibago yan. Tuloy na natin ito. Ito yung kanyang ano, kulay brown. So ito putol oh. So naputol na rin yung anong kulay to, kulay blue. Kasi alam mo naman yung motor na ito ay alum, kaya inaamag. So naputol na rin yung kulay blue. So tigas. Putol na. Kulay blue oh, may amag na rin oh. So ito, nagkaroon ng amag, so mapuputol na rin pala siya yung kulay blue. Malabo. Limit na kasi dito sa pisto ko. So mga winding ay rewiring ko na lang to. Nakaputol na. Kasi yung common at saka ito magkasama. Ito yung brown. Ito yung sa blue. Ito yung sa fuse. Ito yung common nya. So ito yung sa yung kulay brown. Brown ito. So ito yung running natin. Yung starting natin ito yung brown. Takas-tasin muna natin to. Tapos itong brown. Ituloy na natin to. Kuha lang ako ng ano mga winding, yung wire. Pamalit natin dito sa ano, sa kanya. So ito na mga winding, nakakuha na tayo ng ano, pampalit ng pang wiring. So ito galing sa rip mga winding. Ito mayroon pang foam. So ito ang ilalagay natin. Galing po sa foam, sa ano, sa rip na pinapapasan. Kasi matibay kasi mga wiring nito eh. Ngayon mga hindi nga isuot muna natin dito sa ano, sa
tawag nun, kanyang tube para tapos ano, sabay ito. Yan. Yun. Yan. Tapos balatan muna natin ito. So nakakuha pa rin naman akong kulay puti. So ito pa rin gawin nating common na winding, yung puti. Tapos ito ibang kulay na. Kasi yung kulay kanina ng kanyang wiring ay brown saka blue. So ngayon ay ano. So ito yung sa common niya. Yung may fuse. Tanggalin natin to. Ayan, tapos ayan. Puputulin ko na lang ng winding dahil so ito yung common yan. Common. So ipit natin. Tapos so yung gagawin natin yung running itong kulay pink. So dito hatiin natin ito lang. Tapos iipit natin ito ano. Para siya ikapitan ng ano ng need. Gitna lang natin ito kasi alum ito eh. Kita ba yung camera? Ayan. Ayan. Iipitin natin siya dyan. Para siya malagyan ng tingga. Ayan. Ayan. Tapos itong kabila, ganoon din. Yan kasi mayroong parte na hindi napipisan eh. Hatiin natin siya dito. So ito yung kanyang orange natin. So ito yung sa ano capacitor. Yung mababa yung kanyang reading, yung mababa yung kanyang resistance. So ito yung sa capacitor natin. Ayan. Tapos yung kanina putulin natin to, kuwasan na natin. Tapos yung itong naputol kanina mo winding, lagyan natin ng ano yan. Lagyan natin ng wire. Tapos ipitin natin siya dito. Yan. Para siya kapitan ng tingga, balutan natin ng ayan. Tapos putulin natin. Sinalagyan na natin yan. Ayan. Nalagyan na natin siya ng ano tanso ng ano tanso. Tapos sinangin natin. Ayan. Dikit na yan. Itong common. Ayan. Tayo yan, okay na. Ayan.
Tapos, tester natin. Ayan. Kita kaya? Nahilang na natin eh. Yan. Ayan, kita. So, ito mga winding. So, ito na yung gumo natin. Kulay white pa rin ito. So, dito tayo sa kanyang sa kanyang wire para kitang-kita. So, mayroong connection. Ayan. So, ito mga winding, yung common white. So, ito yung sa capacitor natin. Ayan. So, meron tayong nakuha reading. 79. Kita ba? 79. 29 ohms. Tapos itong pink, ito yung kulay blue kanina. So, 123. So, pag ganyan ang reading niya mga winding, okay yan. Pag mataas ang ganyang reading. Mataas ang reading ng dryer dahil magkaiba sila ng magnetic wire na ginamit sa rewind. Pero dito sa kanyang mga winding, itong dalawa, yung line 2 nito, pag nag-tap kayo, kahit magkabaliktad dito mga winding kayo ng tap, wala pong problema yan dahil aandar pa rin yung motor natin yan dahil pwede siyang reverse at forward. Walang problema yan kahit alin kayo dito sa dalawa mag-tap ng line 2. Kasi ito yung common natin white. Sa ito yung dalawa, line capacitor, kahit saan kayo mag-tap dyan ng line 2. So ito kasi yung kanyang mataas na reading. Sa yun po yung mataas na reading, pero siya yung running. So itong mababang reading niya sa ganitong spin motor, itong mababang reading niya mga winding. So dito yung line 2 natin sa starting niya to, pang start. Tapos ang tatakbo niyan, ito na yung running. Itong 123 ohms, mas mataas ang reading. So yan yung running. So itong mababa na mag-tap ka sa line capacitor na line 2. So yun po yung sa starting niya. So ito na mga winding. So itatali ko na, okay na to at na-rewiring na natin. So pagtali nito mga winding, hindi ko na ipapakita kasi haba yung video natin. So madali na naman ang pagtali niyan. So wala, kahit anong position po sa pagtali niyan, okay lang yan. So ito mga winding na putol niya. So babalutan ko na lang yan ng tube. So, meron naman tayong tube dito. So ito na mga winding, naitali na natin itong ating motor niya. Ayan o. So ngayon mga winding ay ilagay na natin dito sa kanyang housing dito. Ito mga winding sa ganitong pagbabalik. Ay hindi ko na binalik yung kanyang rematch eh. Kung meron kayong bolt and nut, bumili na lang kayo para mas mapabilis ang gawa nyo. So kung hindi naman, kung wala kami bolt at nut, balik nyo lang yung rematch eh. So ito mga winding dito may sikreto ito dito eh. Sa ganitong pagbalik nito mga winding, minsan kasi pag nagbalik yung iba ng ganito, minsan di ba pag binalik nyo to matigas, tapos naglagay kayo ng langis dito sa kanyang bushing, yan kasi yung gitna na yan may bulitas yan. Ayan, may bulitas yung gitna niyan. Ngayon pag nilagyan nyo yan ng langis mga winding, lalagyan nyo ng langis yan. Yan, pag nilagyan nyo ng langis, pag yan po ay napuno ng langis, ay yung shafting nito, pag nilagay nyo ito dyan, pag napuno yung langis na yun, tapos pag sinalpak nyo yung housing, nahilak mo na lahat yung tornilyo, matigas mo ito ikutin mga winding, matigas yan. Ang sikreto po dito mga winding, para hindi tumigas, siyempre nalagyan nyo ng langis yan. Ang gawin nyo po sa langis nito ay itaktak nyo po, itaktak nyo. Pagkalagay ninyo, lagyan nyo yan, kasi kailangan dulas lang yan, kailangan eh. Itaktak nyo po yan, yan o. Itaktak nyo yung langis nyan, kasi para yung kanyang bulitas doon, at saka itong kanyang shafting, itong pinaka-rotor niya, kasi mayroong guide dito yan. Yan o, may guide. Pag napuno po kasi ng langis yan mga winding, hindi ito masyado, yung bulitas niya at saka ito, hindi yan lumalapat. Pag yun po ay napuno ng langis, pag napuno nyo ng langis yan, yun ang gagawin nyo dyan mga winding, sekreto lang dyan. Tanggalan nyo lang ng langis to. Ngayon, pag nalagyan nyo na ito ng langis, madulasan na siya ng langis, taktak nyo po. Kasi meron naman ng langis yan, kakapit na. Kasi pag hindi natin tinaktak yung langis yan, yung kanyang bulitas, saka itong nakalagay, itong butas nito ng shafting, ay hindi maglalabat, hindi maganda ang kanyang ikot. Tapos pag sinalpak nyo yung housing, magtaka kayo, kahit anong pukpuk mo dyan, matigas pa rin yung rotor. Kasi ang maging dahilan po niya na yung kanyang, dito, yung paglalagay ng langis natin. Kailangan may taktak mo yan, mapadulasan mo lang siya, okay na yan. Pag napatakan ng langis, okay na po yan. Tapos itapon nyo na lang po yung tira. Basta mahalaga ay nalangisan po siya. Kasi hindi masyado makalapat yung bulitas, tsaka yung kanyang rotor. Kailangan pag pasok niyo po dito, ramdam mo yung na lumapat siya doon sa kanyang bulitas. So ayan, tulad dito, dapat na siya. Kasi pag mayroong langis yan sa loob,
naka-stack. Hindi yan lalapat, matigas. Hindi mo ano yan, pag nilagay mo si housing, kakamot kayo sa ulo niyan. Kasi bakit hindi umikot at nailagay nyo na lahat yung kanyang nailagay nyo na lahat yung kanyang housing at tornilyo. Yan ang nagiging problema din dyan, mga kawinding. So ito mga kawinding, salpak na natin to. So sintro lang natin to. Kailangan lumapat ito dito, sumuot sa kanya na. So ngayon, ilipat ko sa ibabaw. So sa ilalim nakalagay ito eh. Sa ilalim nakalagay. Tanggalin natin ulit. So ilusot ko muna makwending yung kanyang wirings dito. Tanggalin muna natin to. Ayan. Ayan. Ayan, okay na. Okay na natin. Tapos ito, lapat yan. Kailangan ramdam natin yung yung bulitas. Tapos lagyan lang ng kaunti. Ito. Kailangan yung forma nito ay dito ang forma niyan dapat tama. Ayan, okay. So pwede na natin ito lagyan ng bolt and nut. Aray ko, ano ba yan? So isuot muna natin itong mga kawinding. So ito mga kawinding ngayon, higpitan na natin. Ayan, ito. Sa kabila naman. Uy! Wala kong pang kontra dito ah. Wala naman ang titing. Uy. Ay, nako. Dali. Kailangan kunin ko yung pang kontra. So ito, kinuha ko na yung aking yabi. Kailangan magpitan. Ayan. Ayan, okay na. Ayan pre-wheel na mga winding Ayan. Pre-wheel na. So, okay na to. Ayan. Ayan.
free wheel. Wala nang ihigpit pa. Okay. So ito mga winding, ito bago natin ilagay ito, so lagyan natin ng ano to, yung pandong, yung katulad nung ginagawa ni Bayinting. Kaya lang ginagamit niya tarpaulin. Yung sa akin naman mga winding, ginagamit ko dyan itong tawag nito, acrylic na diffuser ng TV. Kasi ito mga winding, matibay ito sa init, kasi pag uminit itong motor natin, hindi ito nasusunog. So kasi nagre-repair ako ng TV, kaya lagi meron ito. So ang mga ganito mga winding, makakuha lang kayo sa ganito, hingin na lang po kayo sa electronic shop or bibili kayo sa mga electronic shop na gumagawa ng TV. Kasi ito mga winding, tinatapon lang nila yan. Kasi hindi nila alam to na ito ay magagamit pa. Tulad sa atin ang nagre-repair tayo ng washing. So ito ay tinatapon lang nila mga winding. Nirorolyo lang nila ito ng ganito. Tapos tinatapon na nila sa basurahan yan. Inalagay sa basura. Pero ito mga winding, malaking bagay ito dahil matibay ito sa init. So kapag pumunta kayo sa mga electronic shop na may gumagawa ng TV, pwede kayong bumili ng ganito. Baka nga hindi pa kayo pagbayarin mga winding kasi tinatapon lang ito nila. Pero mas matibay ito mga winding na yun ang ilagay natin dito. Kasi ito hindi nasusunog. Kasi ito ay cover ng backlight ng TV. Tawag nito ay diffuser. Acrylic diffuser ito. Pero mga winding, magputo lang ako dito ng kaunti. Tapos ilagay natin dito para hindi mabasa. Katulad ng nila ginagawa ni Bayinting. So kung wala naman kayong ganito mga winding na makuha, pwede na rin yung tarpaulin. Pero ito ang gagamitin ko kasi meron ako. Lagay natin dito yan. So bubutasin natin yung gitna nito. Ayan. So, matibay ito sa init mga winding. Ayan. Tapos bubutasin ko lang ito ng panghinang. Ayan lang yung panghinang ko. Sana. Ayan. Dito tayo sa gitna. Lampas lang ng konti. Ito na mga winding, nabutas na natin, salpakan natin dito. Tapos kusukin ko lang itong paglalagyan. Po, 20 saka 48, kasi 10. Yan. Para isuot natin yung pagkumilyuhan. Yun. Okay na yan. Tapos lagay natin ito. Tapos tonilyo natin itong mga winding. Maganda rin itong ganito, may ganito ko winding para hindi masira yung motor. Kung mayroong pandong, si dryer to Aray ko, ano ba yun? Usok. Wala na sana yun. Parang layo na. Ayan. Bumaluktot yung ala, hindi ata tugma sa butas hindi ata parang hindi lumusot. Ala, hindi tumugma doon sa butas. Ayun, pasok. Ayan, ipit na. Okay. Yung isa na lang. Parang ayaw yata tumama Itong ganito kasi diffuser mga winding, matibay sa init to yung sa ng TV. Ayan. So putulan lang natin itong pinakagilid. Ayan. Para may design. Ayan. Tapos dito, kapag may sira yung washing, baka tumansik. So dito lang. Parasan natin. Palaylay lang na konti. Ayan. 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 Iba ito mga winding. Pag kayong dumaan lang kayo sa main shop, mga nagagawa ng TV, bilhin nyo lang yung ganito nila. Kasi tinatapon lang nila yan. Kahit ako, tinatapon ko na yung iba nito pag marami na akong tambak na diffuser.
Kaya lang, minsan hindi ko tinatapon. Basta ganito kalambot. Pero mga winding, okay na to. Tisalpa ko na to doon sa kanyang tab para ito ay matisting na natin. So ayan. So ito ay wala na itong kabitan ng spring. Sa spring to sa preno. Yung preno niya wala na. Wala na yung ating preno. Sira na, wala na rin yung spring. So wala na itong preno. Ang nangyayari nito ay hindi na ito hihinto. Kasi wala na yung natin spring. So mga winding, so ikabit ko na yan. So talpak na natin mga winding. So ayan mga winding, yung kanyang posisyon, ayan. Ayan. Okay na yun mga winding. So yung kanyang spring ng preno mga winding, kinali ko na ng alambre. So ayan, naisalpa ko na. So dito na lang, lagay na natin. So ito na mga winding, na-wiring na natin. So nailagay na natin. So ngayon mga winding, isasaksak na natin yung ating dryer. Para i-switch natin kung okay na ba yung ating So ito, na itinakpak ko na. So isaksak natin mga winding. Ayan, tapos i-slip natin itong spin dryer. So tingnan natin kung siya iikot. Ayan, hindi, umandar na Ayan Ikot. Ayan Okay na pwede. Nainit pa yung kanyang motor. So palagay ko hindi siguro ito gaano mag-preno. So iangat ko yung kanyang takip. Tingnan natin kung sino preno. Ayun. So nagpipreno pa siya mga winding. So gumagana pa yung tinali nating alambre. So ibaba ko ulit yung switch. Ayun So okay na yung ating motor na ni-repair. Tapos itong kanyang washing naman, tanda rin natin. Tanda rin natin yung wash. Ayan. Double forward. Okay na ito kanyang dryer mga winding. So ayan. Ayan mga winding, kung bago lang po sa aking channel, so please subscribe at pahit ang notification bell para updated kayo kung may bago tayong video. So ayan, okay na po mga winding. Ayan. Ayan. So ayan mga winding, so bye bye na po. At God bless all sa ating lahat.